Magandang araw mga kaibigan sa tropa. Welcome sa ating bagong segment, ang patawag lipat. Para sa ating kauna-unahang session, isang alamat ang nagpa-unlock. Siya po ay 14 na season sa PBA, 5 championship title, isang tunay na PBA legend, meet ang hardcore. Mga kaibigan, katropa, Parignano, Paringwanyo, ang ating idol, ang nag-isang The Destroyer ng PBA, Idol Rudy Distrito. Hi, kamusta kayo mga Ginebra fans, PBA fans, mga katropa? Hello there, kamusta kayo? Bago ka nakilala sa buong bansa, saan ba talaga nagsimula pagmamahal mo sa basketball? Sa buhay ko kasi, parang nagisnan ko na yung basketball sa barangay namin eh. Sa lugar nyo? Sa lugar namin, kasi yung papa ko parang kapitan ng mga sa buhay ng barangay namin sa sports. Talaga mahilig siya kasi baseball player siya eh. Okay. So, napakaraming natutunan ko sa sports. So, natuto ako mag-basketball kahit na anong klaseng basketball, ulan, init. Kahit ang basketballan, Wala pang bubong, no? wala pang bubong, buko lang eh. Talo na. Tatalo na, okay lang eh. Idol, saan mo ba nagsimula ang isang Rudy Distrito? Well, nagsimula ako dahil yung mga kapatid ko sa Bacolod, mga naglalaro rin ng basketball eh. So, nandun na yung desire mo na maglalaro rin ng basketball dahil marurunong din mga kapatid ko maglaro ng basketball. So, nandun na yun kasi sa barangay naman, sports-minded talagang family ko. So, nandun na yung desire ko talagang basketball. Paano po napunta sa Manila? May nag-scout ba sa inyo o nagkayat po kayo mismo? Nung panahon kasi noon, nung sumisikat yung basketball na talaga, naglaro yung Ateneo at saka Lasal Sa lugar nyo? sa Bacolod. Sa Bacolod. So, nakita ako doon ng mga ni Dalupan, sa kanday mga pumarin. Sinabihan ako na kung pwede ako Buyout sa Manila? mag-try. Pero si Dalupan, sinabihan din ako. Baby Dalupan ko. Oo, sabi niya kung gusto mo. At the time na yun kasi naglalaro na ako sa Cebu eh. Saka college na rin ako noon, first year college noon eh. So, saka kumikita na. Parang ayoko na umalis. Kaya lang, Bayad per game. may ano na ako, may trabaho na ako na kumikita na eh sa basketball. So pupunta pa ako ng Maynila, mag-uumpisa na naman. Kaya lang, yung panahon na yun, basketball, sa Manila ka talaga dapat manggaling eh. Kung sa Bacolod ka lang o Cebu, ang hirap din naman eh. So, nag-decide decision ako na maglaro. Anyways, dapat lalaro din sana ako Ateneo. Pero nakita ko parang hindi ako bagay sa Ateneo eh. Kasi puro mga Kastila eh, mga guwaping eh, puro lahat English speaking, hindi Bisaya eh. So, nag-decide ako bumalik sa quarters ng UE. Nung nakita ko doon ng UE, nag-decide ako na dito ako kasi sa UE. dito ako sa UE kasi ito yung karapat dapat sa forma ko. Nag-UE ako. PBA Warriors. Doon ba nahubog ang tapon nyo sa paglaro ng basketball? Well, nung panahon ng UE, pag nakapasok ka kasi sa UE nung panahon na yan, iba yung UE Warriors eh. Talagang kaya tinawag ng Warriors yun. Ang tatapang ng player. So, doon, parang napunta talaga, bagay din talaga ako sa kalukuhan na yun. Bago po yung naging superstar, siguro lumang ka rin sa Butas ng Karayom. Ano po yung pinakamahirap na pinagdaan nyo bago kayo nakatakot ng PBA? Well, ang basketball, hindi shortcut eh. Kailangan mong ibigay yung sarili mo sa buhay mo na gusto ko maglaro, gusto ko sumikat. Nandoon eh. Kasama mo rin si Lord na nadasalin mo na panahon na yun. Panay dasal ko rin eh. Kasi sabi ko, kailangan ko rin matutong mag-isip. Kasi basketball to eh. Lahat puro magaling eh. So kailangan mong ipakita, gumaling din. So dasal ka rin ng dasal eh. Nung pumasok ako sa BPA, siguro nandoon ang kaba. Ano pakiramdam nung unang beses yung suotin ng professional jersey nyo? Yung panahon na yun, parang papasok na ako ng PBA noong 1980-81 yun eh. Parang pakiramdam ko na sabi ko mabibili ko ng lahat na gusto ko.
Parang yun ang naramdaman ko, sabi ko, ito na, PBA na ako. Magsarili na ako, bibili na ako ng ganito, gusto ko. Parang proud na ako sa sarili ko. Sabi ko, makatulong na ako sa family ko kung anong gusto nila na maibigay ko rin nung panahon na yun. Kaya lang, siyempre, isip lang eh. Minsan, nandun na mga kapatid mo, napaaral mo ng maayos, Ayos. yung nakakatulong ka, yung gusto mag-aral sa Manila, pinangkuha ko na. Sabi ko, gusto mo mag-aral sa Manila, sige. Kagawa nyo. Kaya ito, nakapagtapos naman sila ngayon, at least nasa stage na yung nakatapos, yung isa, naging maayos din yung babae ko, nakapag-asawa ng barkada mga ko. journey nila, no? Ako ng mga journey nila, naging maayos din naman sa tulong natin. Saan doon talaga nanggaling ang masag na destroyer? Nung panahon ko kasi, iba yung basketball eh. Pag hindi ka matapang, hindi ka in sa basketball eh, hindi ka in sa PBA. So every time nakikita ko, ang basketball hindi hindi depensa eh, depensang bulangan eh. Yung tapangan, ito, pagka hindi ka gumawa ng ganito, wala ka eh. So, naisip ko, lahat puro magaling eh. Naisip ko rin laban na rin ako. Kaya ang ginawa ko, nag-barbell ako. Nagpalakas ako. Sabi ko, bahala na to. Kumpare man o kaibigan, kailangan ko labanan. Kailangan ko makapwisto dito sa basketball. Yun ang nangyari sa akin. Wala mo bang kinakatakutan sa PBA, the player? Well, tinatakutan ko lang nung panahon ko yun dahil nakita ko na yung style talaga eh. Kahit nung UE Warriors pa ako. Kasi sila, UE din yan eh. Si Jaworski talaga. Nakita ko siya maglaro talaga. Ang depensa niya, ibang klase. So, doon ako admire sa kanya. Wala na akong ibang tinatakutan na player kundi siya lang talaga. Hindi naman siya tinatakot. Yung respeto ako. Nandun ako sa respeto ng tao na yun. Napakagaling. Mahusay maglaro, mahusay manira, mahusay magdepensa, lahat na hindi totoo. Nandun yung matalino sa Laro. lahat ng bagay na dapat niyang pinapasukan sa basketball. Sino ba yung pinakamahirap na player na binabantayan po ninyo? Nung panahon ko naman, maraming magaling eh, pero ang magaling din talaga ng panahon na yun, kasi hindi naman siya parang Ricardo Brown, Jaworski, yan, mga yan, Patoy ko, Philip Cesar, Jaworski, Freddy Hubaldi, maraming mga galing eh. Pero normal lang yung mga galing eh, na basketball talaga na style, kanya-kanyang style. Pero yung Brown kasi, Ibang klase yun. ibang klase. Pag hindi mo tinira, hindi mo ma-depensahan. So, kailangan gumawa ka ng panira na 3 foul or 4 na foul para ma-depensahan mo siya. Napaka-husay. Sa unang foul pa lang, kailangan may tama na siya. Oo, isang foul pa lang, may tama ka na, masakit na. Parang nasa susunod niyang, yun talaga ang depensa ng panahon namin. Yan talaga. So, talagang magandang nangyari sa buhay nyo, sa buhay kayo sa basketball. May 1991, Game 7, Heather versus Sean. Play ng kanilang playing coach na si Sunny Jaworski. At ito na nga ang tuluyang nagpalamang para sa kanyang koponan. Noong mga panahon po na ito ay itinuturing ito na the biggest shot Kaya nung panahon na yun, grabing nervyos. Dahil siyempre, ikaw binigyan ni Sunny, alam niyang buhay ko, alam niyang mahilig ako lumusot talagang bahalagang na eh. So, nangyari, nung pinasahan niya ako na, Rudy, umanda ka na, sinabi sa akin, ikaw ang ibibigay ko sa iyo to, bahala ka na, basta ilusot mo na, bahala ka na kung gawin mo, idang mo. Hindi naman tayo makadang eh. So, ang ginawa ko, bahalagang na eh. Nung pinasa niya, alam niyang mangyayari sa tingin ko nga, marami nag-screen. Chito, in-screenan ako. Alam ko 5 seconds na lang. Ang ginawa ko, nilusot ko na eh. Kasi sa akin ng last na sisi. Kung hindi ko ma-shoot, patay ako doon eh. So, ang ginawa ko, talagang tapat yung isip ko na ilusot ko na ito. Bahala na kung mablangka man o hindi. O ma-shoot man o hindi. Basta at least ginawa ko yung gusto ni coach. So, buti na lang, tsambay. Yung ginawa ko yung lusot. Oo, tsamba na talaga eh. Hindi ko na nakita yung ring eh. Basta ako, hinagis ko na lang eh. Sa awa ng Diyos,
nakachamba, pumasok. Yun ang nangyari sa akin. At masaya na bigyan ako ng chance. Ano pakiramdam mo nung narinig mo yung hiyawan ng mga tao nang pumasok yung bola? Well, nung panahon kasi na yan, ang Hinebra talaga maraming fans. Totoo. So, millions ng fans namin ng Hinebra. Doon kami nag-start ng grabe na talaga ang fans na yan. Pero nung nanalo na yan, doon na kami lahat naging masaya. Naging maayos yung mga naging laro na ng TV, tinatakutan na kami. Lahat kami magagaling na. Kahit na hindi ginagamit, magaling na kasi ano na kami, champion team na eh. Basta pag naging pega, Hinebra, sikat ka na rin. Eh, no? Oo, sikat ka na, kahit hindi ka sikat ka na. Nakapaglaro kayo sa ilalim ng mabigating coaches. Yung sa yung disiplina nila bilang mga players ko kayo. Pero Jaworski, yung player kayo, ano ang sitwasyon nyo sa kanya? Yung mga Well, si natutunan coach kasi tama palagi ang sinasabi sa amin eh. Rudy, minsan lang dumating sa buhay mo to. Alagaan mo yung pera mo, ayusin mo yung pamilya mo. Kaya ako naman hindi naman ako nagkulang eh. Sa pangaral ng family ko, papa ko, especially si Sunny. Yun talagang sinasabi sa akin parati, Rudy, alagaan mo yung pamilya mo. Pinalagaan ko naman ang pamilya ko. Lahat sila nasa States na lahat. Galing ho. Hindi naman ako nagkulang eh. Sa pangaral ng family ko, papa ko, especially si Sunny. Yun talagang sinasabi sa akin parati, Rudy, alagaan mo yung pamilya mo. Pinalagaan ko naman ang pamilya ko. Lahat sila nasa States na lahat. Galing ho. Nandun naman, maayos naman yung pamilya ko na alagaan ko naman. Kaya lang siyempre, mayroon tayong mga lakad na Ang sarili. pang sarili na hindi naging maayos, Oo. naging hindi tama, bayaran ko na rin yung mga kasalanan na yan. Well, that's life. So, ginawa ko, gonna move. That's it. Mali na. Tapos na yun eh. Mali na yun. So, pinagbabago na natin. Kailangan na natin maging maayos. Ano to, pero madaling sermon na natanggap nyo mula sa coach na hindi nyo makakalimutan. Well, ang pinakamagandang mga halimbawa na ginagawa sa akin ng mga coaches, especially si Coach Rudy, gamitin mo utak mo. Lahat yan. Mura na inaabot ko. Dahil alam niya, mahal niya ako eh. Coach yan eh. Saka si Coach, grabe, ibang klase Coach. Si Coach Sunny, ibang klase magturo yan. Saka isa pa, si Coach Ying Yao. Nakasari matibay Parati yun. kami nag-away ni Coach eh. Si Ying kasi, every time maggalit, ito, Matindi yun. parang matindi talaga, pasok talaga sa dibdib niya yung mga mura niya tsaka yung galit niya. Dahil puso niya, dahil sa iyo eh. Kaya kita kinuha. Hindi para maging mabait. Magtrabaho ka. May mura pa yan eh. So minsan parang sagutin mo siya, but baka ng coach, pero dahil alam niyang mahal. Clean shot o end one. Tira. Well, mas maganda sa akin yung talagang bara-bara eh. Yung hindi pwede sa clean shot eh. Parang hindi tayo bagay. Hardcourt o semento. Well, nung panahon ko, simento. Pero ngayon, sumikat ka na hardcore. Man-to-man defense o zone defense. Well, nadatnan ko kasi man-to-man eh. So, talagang man-to-man kami. PBA ring o MVP. Well, siyempre, PBA ring na lang. Coach team o coach Jawo. Well, sa coaching naman, iba rin naman ang coaching ni Team Cone. Sa kasi Jaworski naman, practical coach yan. Napakaraming natutong sumikat, maraming magaling din na ibigay ni Coach Sunny sa PBA. Short sa maiksi o baggy shorts. Well, nung panahon ko, yung short namin, alam mo na, Maiksi talaga. maiksi talaga. Hard foul o easy layup. Ang panahon ko, hard pound talaga. Hindi po pwede yung easy layup para sa akin. No blood, no foul o safety first. Well, sa panahon ko pa rin, no blood, no foul. Sa dami ng mga bawang players sa PBA, idol.
May nakita ko bang sunod sa mga yapak ko, natapang na sa Rudy dito. Well, nung panahon ko, sa ngayon, nakikita ko hindi niya kagaya ng ginagawa namin. Nandun sila, pero hindi na masyadong dirty. Sa amin, ng panahon namin, matindi. So, talagang makikita mo yung may mga dugo talaga parati. Eh ngayon, pag may nakitang dugo, ano ka na eh, bad for life ka na eh. Penalty ka. Nung panahon namin, ang dugo, buwan lang yun eh. Umpisa pa lang yan eh. So, malayo sa panahon namin yung pananakit. Sa ngayon, wala na yan eh. Para sa kabatang katropa natin, naglaro sa battle court, nangarap na makaroon sa PBA. Ano ang maibigay niyo pong payo sa kanilang talento? Ang basketball, kailangan nandoon ka eh. Kung gusto mo maging player ka talaga na sumikat, kailangan sundin mo rin lahat ng mga ibinigay sa'yo ng coaches, mga coach na nadaanan mo. Pakondisyon ka, double practice, walang sure ka, Bisyo. walang... may bisyo ka pa sa natural lang ba? Matutong magalang sa magulang, mayroon respeto sa pamilya. Hindi po pwede yung yabang eh. Hindi ka pa nga sumisikat eh. Yabang mo na. So paano mo marating yung mga gusto na mga payo sa iyo ng magulang mo? Isang alamat, isang inspirasyon na Destroyer Rudy Distrito. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong journey. Mula noon hanggang ngayon, pinatunayan mo na ang tunay na kampiyon ay nasa puso. Dito nagtatapos ang ating unang session, mga kaibigan sa tropa. Kaya respeto at pagkakaibigan natin ay tuloy-tuloy. Ilang salamat sa inyong suporta. Kita-kitis ulit tayo sa sunod dahil baka ikaw ay isus ko patawag. Thank you for watching.